to inform him of what we had seen and discovered in relation to the BARM election postponement. Alalahanin natin, ang pangako natin sa ating mga kababayan sa BARM ay hindi lamang eleksyon, pero malinis, pantay, parehas at tapat na halalan. Nakita kasi namin yung provision sa BARM Election Code at IRR na nagsasabing lahat daw ng mga appointed officials na nag-file ng Certificate of Candidacy ay hindi considered resigned. Nakalagay din doon na kung matatalo man sila sa eleksyon, hindi daw applicable sa kanila ang 1-year ban at pwede silang i-appoint agad. Itong dalawang provision ito ay paglabag sa saligang batas, an express provision of the Constitution na nagsasabi na hindi pwede makilahok sa partisan political activity ang sinumang opisyal sa civil service, appointed man o permanent man o appointed in a coterminous capacity. Kaya di ba napapansin nyo, ang kalihim kapag ka nag-ahay ng Certificate of Candidacy, ipso facto deemed resigned na sila. Bilang halimbawa, si Secretary Abalos, hindi niya na kailangan mag-video pa ng formal, di ba? Pag-file niya, tinuturing ng nag-video siya. Dahil ayon sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema, partikular, ang mga salitang binitiwan ni then Justice Chief Justice Carpio, ang pag-file ng Certificate of Candidacy ay partisan political activity. Ngayon, sa 40 miyembro ng BTA, 35 ay nag-file ng Certificate of Candidacy. 5 lamang sa 40 miyembro ng BTA ang hindi nag-file ng Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, 35 sa 40 ay ipso facto deemed resigned na sa paghain lamang nila ng kanilang Certificate of Candidacy. Unang hakbang ito sa aking paniniwala ng pagkakaroon ng pantay at malinis na halalan sa darating na Mayo man o kung ipagpapaliban ito kung anong petsa man. Para sa akin, kaya ako nakipagpulong kay Pangulong Marcos upang sabihin mas importante ito bago natin simulang pag-usapan anumang pagpapaliban ng halalan. Dahil kailan man ang eleksyon, Mayo man, Hunyo man, Hulyo man, Agosto man, hindi maaaring manatiling ganyan ang sitwasyon na yung mga kandidato ay nakaupo at nakapwesto. Dahil yung pangako natin ng pantay at malinis at tapat na halalan, hindi kayang ibigay anuman ang petsa ng ating pagkakasunduan sa Kongreso. Pinulong ko siya para sabihin kung ipso facto resign, marapat yan ang timbangin kung sino-sino ang ipapalit sa mga miyembro ng BTA na tumakbo. Again, 35 out of 40. Sir, napag-usapan niya. I-consider daw niya dahil unang beses pa lang niya narinig kanina, kagabi. Kasama namin sa pagpupulong si Executive Secretary at kanilang pagpapasyahan daw sa lalong madaling panahon at titingnan at susuriin itong pinahintawag namin. So, sino mag-a-appoint, sir? Sa ilalim, ang nag-appoint doon sa 4 na po ay si Pangulong Marcos. So, siya rin na mag-a-appoint? Siya din ang mag-appoint. Pero sir, nakausap niyo yung mga BTA officials, sir, regarding this? Kasi kung maaaring pinangahawakan nila yung provisions nung Bangsamoro Guidelines. Oo, pero hindi sila pwede magpasa ng batas na lumalabag sa batas na pinasa ng Kongreso. Higit pa doon, hindi sila pwede magpasa ng batas na lumalabag sa saligang batas mismo. Kami nga, hindi rin namin pwedeng gawin yun. Ulitin ko, klaro para sa akin yung provision ng Konstitusyon. Ipso facto resigned ang sino mang tatakbo. Walang exemption doon. Appointed officials. Maliban sa elected officials, hindi yung saklaw ng elected officials. Di ba ang elected official? Pag kongresista, tumakbong senador, hindi considered resigned. Kongresistang tumakbong mayor, hindi considered resigned. Mayor na tumakbong governor kasi elected sila. Sir, kasi yung election code naman and IRR, sila lang yung gumawa nun. BTA ang gumawa nun at saklaw pa rin yun ng provision ng Omnibus Election Code. Hindi nila pwedeng labagin ang Omnibus Election Code. Hindi rin pwedeng labagin ang Constitution. So, questionable, sir, yung IRR nila? Ano? Questionable yung IRR. Para sa akin, hindi lamang questionable. Violation.
klarong paglabag at walang epekto kung sakasakali sa saligang batas at sa batas na pinasa ng Kongreso sa pamamagitan ng Omnibus Election Code. Anong effect niya Sir, sir di ba doon dapat sa... may declaration na unconstitutional sila? Hindi kinakailangan. Ulitin ko, ang pangako ay hindi lamang pagkakaroon ng eleksyon, pantay, malinis at parehas na halalan. Kung i-intend, pa siya ng Pangulo kung nais niyang hintayin, pero pwede rin naman gawin na ngayon para sa akin dapat gawin para magkaroon tayo ng pantay at malinis na halalan doon nang walang pinapaboran at walang nakakalabang. Sir, isang buwan na since the filing ng COC, so lahat ng mga actions nila after they filed, non-binding na yung mga yun. Ibang usapin yun. Ang COA na magpapasya at magdedesisyon nun kung anong epekto nun kung sakasakali, pero para sa akin, deemed ipso facto resigned na sila. At kung ang sinasabi niyo, kailangan may decision muna, mag-final decision pa, kung sakasakali, tapos na yung halalan, nakalamang na, at baka madagdagan pa yung illegal na mga gagawin at mangyayari sa BTA. Sir, So, practical anong question, effect paano nito, yung sir? sweldo ng mga nandun? Oo. Again, COA na magpapasya at magdedesisyon niyan kung Kaya sakasali. paano yun? Hindi sila susweldo muna. Depende. Pagpapasya na ba agad na Malacanang at papalitan sila? Komplikado na to, RG. Kasi ang mangyayari Hindi, kaya yan. nga, but do they stay until a replacement is No. Let me answer first yung sweldo. Komplikado yan kasi nagkakaiba-iba ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay niyan. May ibang desisyon sinasabi, wala na siya dapat dyan, ibalik yung sweldo. May nagsasabi naman na hanggat hindi sila napapalitan, ginampanan naman nila yung tungkulin, tama lang naman tanggap pa rin nila yung sweldo. So, depende sa pagiging pagbasa ng Korte Suprema doon sa katanungan. Sir, sandali, paano yung, kasi di ba you have this bill? You know, this is hypothetical. Postponement. Oh, yung postponement. O paano kung matuloy yung postponement? Mukhang pinupos nyo. How do you interpret that with that provision? So, resign pa rin ba sila o hindi? Walang kinalaman ang petsa ng eleksyon dahil sa ngayon tuloy pa rin ang eleksyon, wala pa namang batas na pinapuspone yan. Pangalawa, correct kita. Yung pinupush, kung maalala nyo na interview nyo ako ba't ko final ito, hiniling ng palasyo para simulan na namin ang diskusyon kaugnay nito. At sinabi ko rin yung mga agam-agam nila kung bakit nila hiniling ito. So bahagi lamang ng proseso ito. Pero sa ngayon, ika nga ni Chairman George Garcia, di ba? Handa sila at sa punto de vista nila, tuloy ang halalan, maliban na lamang kung ito'y mapopostpone. So, walang effect siya sir dun sa pinupush na i-postpone yung election. Sa na-discover nyo na paglabag? Walang epekto. Gaya ng sabi ko, mapostpone man ito o hindi. Fairness and avoidance of conflict of interest dictates nothing less. Wala itong sinisikap na paboran, wala itong sinisikap na gibitin. Nais lamang namin sundan at sundin ang tinatalaga ng saligang batas at ng batas kaugnay sa halalan. Kung anong nag-a-apply sa amin, marapat lang mag-apply sa lahat ng kandidato. So tuloy yung pag-inig sa Senado para sa postponement sir? Tutuloy pa rin yun. Sir, SP. So, sir, since ang presidente nag-appoint ng BTA officials, so ang easy remedy sa situation is for the president to replace them lang. Yes. Yes. Gaya nga na sabi ko, ang aking interpretasyon, lahat nung nag-hain ng Certificate of Candidacy ay deemed ipso facto resign. Meaning wala na silang kailangan isumite na letter of resignation. Wala nang resignation na kailangan pantanggapin bago maging effective. Pag-file ng Certificate of Candidacy, tulad ng mga ibang appointive officials, di ba na tumakbo, deemed ipso facto resigned na sila. Sir, kasi meron pong Supreme Court, may petition sa Supreme Court, kina-question yung pananatili ng BTA officials dahil nga nag-file na sila ng COC. So sir, ibig sabihin, sa gusto, kung gusto ng presidente palitan sila, Sa ngayon, oo. Ang tinatawag nating case or controversy, pagkakaroon ng actual case of controversy, pwedeng magmula sa isang panig o kabilang panig. Sa kasong ito may naghain, sa kasong ito naman, kung pinatupad ng Pangulo yung pagpapalit sa kanila, edi sila naman yung maghahain. Yung mga tinanggal naman sa paniniwala nila, valid yung election code nila, sila naman ang maaaring mag-question sa aksyon ng Pangulo. Pwedeng pagmula ng kaso magkabilang panig. pero sa batas, sir, since
appointee sila ng presidente, the president can act at any time. Yes. So SP, you don't need to wait for the SC decision on this bago mapalitan ni Pangulo yung ano. Tama. It's a consideration in regard to postponement. Ayaw nilang i-postpone, hindi ba? Pero, paano naman kung hindi mo-postpone na sila pa yun nandun? So, Kaya nga sabi ko, matuloy man o hindi ang postponement, fairness dictates na yung mga appointed official na tumatakbo dapat considered resigned na. so was it your recommendation to the president na to act For him to appoint replacements as regards the 35 members of the BTA who filed their respective certificates of candidacy dahil yung BTA pa rin ang governing body sa BARB. Maraming mga pagpapasyang gagawin sa mga susunod na buwan na dapat hindi magamit sa politika at mapaboran isang panig laban sa kabilang panig. So sir, urgent yung replacement para magpatuloy yung function of the BTA. Well, the President guaranteed that he will decide on the matter as soon as possible. Paano yung proseso sir ng replacement? The President will simply appoint. Sila yung... Kasi nga, ipso facto resign. Reading ko, sorry. Sa pananaw ko, hindi na kailangan maghain pa ng letter of resignation. Hindi na kailangan pang may tanggapin na resignation. Kasi nga, mere filing of the COC, the appointed official is deemed ipso facto resign. So walang kailangan mag-nominate para yung replace ng president. Yung proseso ng nomination, nasa kamay na ng Pangulo yan. Yung proseso ng pagpili, sino man may appointing authority, di ba? May kanya-kanyang proseso ng pagpapasya, kaugnay ng pag-appoint. So right now sir, habang walang replacement, hindi nag-function ng BTA? Nagpa-function sila ngayon, dahil iba ka opinion nila, di ba? Nagpa-function sila ngayon, at sa ngayon, posible, hindi ko sila inaakusan, posible rin nagagamit nga yung kanilang pwesto sa kanilang kandidatura. Sir, may initial concerns po ba na nasabi si Pangulo or mukhang... Ako nang humiling ng meeting. Opo, pero may concerns po ba siya na ni-raise dun sa recommendation niyo or mukhang gagawin naman po niya yung mag-replace? Ayoko siyang pangunahan hanggat hindi siya nagsasalita. Mas magandang manggaling sa kanya kung sakasakali ang magiging pasya ng Malacanang kaugnay sa bagay nito. Tinatanong kasi ko ni Sally kung ano yung meeting ko daw kahapon kung ng emergency. Sabi ko wala ako humiling ng pagtitipon dahil para sa akin importanteng bagay ito at bahagi ito ng pagtimbang namin sa paano kalang ipagpaliban ng halalan o hindi. Sir, wala pang concern sir. Sir, Sir, certify na daw ba ni Presidente as urgent itong pinayo ko na Hindi pa pwedeng i-certify. Alam niyo yan, dun sa mga matagal na sa Senado at Kongreso. Nasa certify lamang isang bill kapag ka-final na ang committee report. Dahil may tsansa na magsasubmit ang komite ng substitute bill at magbabago yung numero. And then magsacertify pa ulit dun sa bagong numero ng Senate bill. So in practice, nag-i-issue ng certification ang Malacanang kapag ka may committee report na final ang komite at nasa plenaryo na yan. But Sir? is he inclined to... I have no idea. That was not discussed last time. Sir, illegal po ba o legal yung function ng 35 na yun? Para sa akin, sa ngayon, illegal na yun. Dahil ipso facto, by operation of law, deemed resigned na nga sila, nung naghain sila. At kung pinangahawakan nila yung provision ng election code, gaya na nasabi ko, para sa akin, void ab initio din yun. That is unconstitutional from the beginning. Dahil klarong paglabag yun sa express provision, hindi lamang ng Omnibus Election Code, pero pati na rin ng ating saligang batas. Sir, so lahat ng activities nila mula nung COC filing illegal or pwedeng question? Hati din ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay niyan. May nagsasabing de jure acts na ginagawa nilang sa opisina nila dahil resigned na dapat sila, hindi valid. May mga desisyon din nagsasabing de facto valid yon hanggang palitan. So depende. Kaya ako sinasabi ito at kaya ako nag-request ng pagpupulong kay Pangulo. Mas maagang mapagdesisyon na nito, mas may iiwasan yung mga problemang sinasabi ninyo. Na paano yung mga gagawin nila, legal pa ba yun, valid pa ba yun, so sweldo pa ba sila? Lahat ng ito may iwasan, mababawasan,
kung mapagpapasyahan ito sa lalong madaling panahon. And debatable din kung pwede silang kasuhan doon sa ginagawa nilang. After the fact din yan, desisyon na yan, may naghain na ng kaso, di ba, na dapat considered na silang resign. Kinakatigan ko yung posisyon yun, at, pero dinadagdagan ko pa, hindi na kailangan maghintay pa ng resolusyon ng kaso. Dahil kung ano man yung iniiwasan nating kasamaan, lamang, pabor, sa isang panig sa eleksyon ito, magagawa na kung hindi tayo gagalaw ng mabilis. Sir, meron bang concern sa possible resistance ng BPA officials sa mga MLF leaders? Hindi ko alam. Pero kung hindi ako nagkakamali, ang papalit din naman sa kanila ay ayon sa peace agreement ay galing din naman sa grupo at sektor nila. So dapat walang problema doon. Again, wala akong pinapaboran na tao o grupo. Ang nais ko lamang ay magkaroon tayo ng malinis, patas at parehas na halalan. As you always hear, right? Every election. Holding elections is not the end-all be-all. The main point and the most important point in holding elections is that it is clean, honest, believable, and peaceful. Sir, confident kayo na makakuha ng enough votes dito sa Senate yung proposed bill nyo pushing for the postponement ng ballot? Hindi pa ako nagtatanong sa aking mga kasamaan. Ulitin ko, hinahin ko yun para masimulan ang diskusyon. Ako mismo, kabilang na itong sinasabi ko sa inyo ngayon, nag-aaral kaugnay nito at unti-unti ko pa rin natututunan ang mga bagay-bagay kaugnay nito. Hinahin ko yung panukalang batas ng postponement para mapag-usapan, para mapag-diskusyonan, para nandun yung posibilidad. Dahil hindi naman ganun kadali magpasa ng batas. Kung gaano katagal ang kinakailangan namin para pagpasahan ito, kung may boto man o wala, hindi ko pa masasagot yan. Pero Sir, kung sabi ng sorry. Comelec, sir, dapat December mag-decide kayo kasi mag-print na sila ng mga ballot. Special election yan. Hiwalay na balota yan. Ay, hindi sir, isasama na daw po yun. Hindi. Magkahiwalay. Kung sabay man ang eleksyon, magkahiwalay pa rin na balota. Pero Hindi magkasamang balota yon. Hinihiling ang COMELEC ay may December deadline sa pagpiprint ng balota dahil sa national officials. Kasi madami yung balota piprint nila eh. So may deadline sila talaga doon. Pero ito, kung ipagpapaliban man o hindi, yung kandidato, yun naman na yun eh. Kunyari, gawin natin May 30 yung election, kung yun ang maging kapasahan ng Kongreso. Gawin June 5. Ipiprint pa rin naman nila yung balota eh. Pangalawa, tapos naman na yung filing ng Certificate of Candidacy, yun na yung kandidato eh. Magpapasya na lang naman sila kung may nuisance candidate ba o wala. Di ba? So, yung deadline na yun, hindi relevant sa pagpapasya ng petsa ng halalan. Dagdagan ko pa, ha? May kapangyarihan ng COMELEC labas sa batas na ipagpaliban ang halalan, ha? Ayon sa Omnibus Election Code, kung may kaguluhan na nangyayari o nagaganap, ipagpaliban ang halalan at ituloy yun kapag ka mapayapa na. Labas sa batas. COMELEC has that power too. Pero wala naman sir gulo, so nakadepende sila sa inyo. Wala. So what am I saying? COMELEC has the power to decide to move the date of the elections under certain circumstances, kabilang na ang pagkakaroon ng gulo. Congress has the discretion to decide to move the elections considering that or other grounds outside of the Omnibus Election Code. Sir, so Pero kung yung ground pasok sa Omnibus Election Code, COMELEC lang pwede nang gawin yun. hindi nyo kailangan mag-decide sir or magpasa ng batas by second week of December kahit sinasabi ng COMELEC na kailangan na kasi mag-print ako by end of December. Ikaw din ng postponement? Yes, sir. Sa pananaw ko, hindi. Kasi nga, hindi naman namin bubuksan muli yung filing of certificates of candidacy. Yung pa rin naman yung mga kandidato. So hanggang kailan meron kayo to approve that bill, sir? Sa palagay ko, bago maghalalan, bago kami mag-adjourn before the election, which is March. Pero may counterpart. Yung huling session namin, di ba, ay March. Pero hindi ba magigipit yung sa COMELEC if gano'n nakaklose? Iba pa? Handa na sila, di ba? O di pag hindi namin napasa, tuloy. Pag pinospone namin ng 1 buwan, 1 linggo, 2 buwan, Bawas na. handa na nga sila dapat on the day of the election, di ba?
E di siguro naman, dapat mas handa sila 1 month after the elections. Di ba? Di ba sabi ng chairman ng COMELEC, handa daw sila. In fact, nagpunta siya sa Cotabato ng filing hanggang sa last day of filing, di ba? Sir, So handa pala eh. So, mas may oras pa sila para maghanda. Sir, different topic, sorry. Yes. Sir, yung nangyari lang kahapon din sa pag-upo ng PhilHealth kay Chairman Ledesma, parang kinall out siya ng ibang senators because of parang hindi disrespectful, sir, yung pagsagot or yung tono. Sir, your thoughts on it, paano po ba dapat sumagot yung mga resources? Actually, wala ako kahapon na balita na lamang sa akin na lamang sa akin yun. Kakaiba kasi yung nangyari kahapon dahil sinuspend ang rules ng House para diretso silang sumagot. Di ba nangyayari lamang naman yan usually sa komite, hindi sa plenaryo. But in rare occasions, we suspend the rules to allow the resource speakers themselves to answer the questions of the senators directly. Para maiwasan, hindi ba? Para maiwasan dahil medyo nga iba yung tono, tumataas ng konti yung tono ng resource person, hindi ba? Kaya binalik na muli na sponsor na ang sasagot bago tuluyang inaprubahan ang mga budget ng mga ahensyang yun. But it abbreviated the proceedings in a way dahil imbes na magkonsulta, di ba, sa mga komplikadong tanong, yung sponsor, rekta lang nakakasagot. Pero nais ko pa rin paalalahanan si Ginoong Ledesma na hindi ko alam, hindi ko naman siya ganun kakilala. Kung ganun ba talaga siya magsalita, high pitch ba talaga, may no-no ba talaga sa dulo, hindi ko siya ganun kakilala. Pero sana, kung gano'n man talaga siya, ay kung may susunod na pagkakataon pa, ay mas maging mapanuri siya sa kanyang pagbibigay galang at pagkilala, hindi lamang sa Senado, sa kung sino man taong makakasalumuhan. Sir, sorry, pa-clarify na po. So, 35 out of... 40. 40. Sir, Filed their certificates of candidacy. di ba sir 80 yung BTA? Yung parliament. Yeah, parliament. No, yung parliament 80. Okay. Kasi may kasamang party list yun. If you remember, the BARM Parliament has 80 members, 40 elected by district, yung pa rin yung BTA ngayon, and 40 through sectoral and party list groups. Diba? So, out of the 40, divided by districts yun, the remaining 40, if I'm not mistaken, I think 12 will be elected from sectoral groups, and the remaining 28, again, if I'm not mistaken, will be elected through the party list groups. So yung party list groups, A, B, C, D, E. Kung nakuha ni party list A, 50%, edi kanya yung 50% of the 28 seats. Pag nakuha ni party list B, ay 10%, edi sa kanya yung 2.8 seats dun sa party list group. Hindi ito yung maximum of 3 nominees tulad ng sa Kongreso. By percentage yung party list representation dun sa party list seats sa BARM Parliament. So, 40 yung BTA, 40-40 or 80 yung BARM Parliament. Sir, sa House Squad Committee hearing, sabi ni dating Pangulong Duterte, bilisan na ng ICC yung investigasyon, handa na daw siyang makulong, at saka pag daw hindi bilisan baka mamatay na siya. So ano ba ito? Pag-recognize na niya ang jurisdiction ng ICC? Hindi ko alam. Magandang siya tanongin nyo kung matanong nyo kung ibig sabihin niya doon. Dahil inulit niya muli yung kanyang sinabi na he takes full and legal responsibility. Naalala mo, tinanong ko yun dati nung galing siya rito at sinabi niya riyan. Sabi ko, paano niya i-operationalize yun? Ang nasagot, sinabi kasi, di ba, may 20 pulis na nakakulong. May mahigit 400 na natanggal sa pwesto. Paano pa siya magte-take ng legal and moral responsibility dun sa natanggal sa pwesto at nakakulong? Ang narinig kong sinagot niya, magbibigay daw siya ng 1 milyon at mag-raise siya ng pera para sa kanila. Hindi ako nagkakamali, yun ang inabutan ko eh. Gaya ng sabi ko nung huli tayo nagkausap tungkol doon, di ba? Paano i-operationalize yun? Siguro ito na yung simula ng pag-operationalize doon, pero nananatiling nakakulong pa rin, yung 20, nananatiling tanggal pa rin, yung 400. So, marahil unang hakbang yun sa pag-take niya ng legal and moral responsibility. Hindi ko alam kung ano yung magiging susunod pa niyang mga hakbang. Should signal yung nagawin na ng Pangulo ng gobyerno ng Pilipinas yung pag-rejoin sa ICC as proposed by Senator Coco. I-reconsider yung position.
Paano ulit i-operationalize ni Pangulong Duterte na madaliin yung ICC, siya yung umalis doon? Hindi sinasabi ko lang, paano? Hindi na bahagi ang Pilipinas ng ICC dahil sa kanya. Tapos ngayon, papamadaliin niya yung ICC? Again, babalik kayo tanong. Paano ngayon i-operationalize yan? Mas magandang tanongin siguro siya kung paano niya balak gawin yon. Pero open na po sa dating presidente. Tayo concern, sir. Hindi question ang open ito. Ang question dito nga, paano nga, siya nga yung umalis doon, di ba? Kaya wala tayo doon dahil sa kanya eh. So, paano niya ngayon pagsasabihan at papamadaliin yon? Pero di ba, yung covered period kung kailan miyembro pa tayo ng ICC, all the crimes supposedly committed during that period ay covered pa ng jurisdiction ng ICC. Pareho ba siya ng posisyon kila Senator Bato? Hindi. Kaya magandang malaman, yan ba yung ibig sabihin ni Pangulong Duterte? Again, I think the question should be addressed to him. Kung anong ibig sabihin ng kanyang sinabi. Dahil tiyak ko, hindi sasang-ayon sa kanya si Senator Bato kaugnay sa bagay na yan. Sir, may tanong si RG. Yes, RG. So, sir, parang So, hindi ba pwede, halimbawa, i-recommend ng Malacanang na member ng I-recommend ng Malacanang. Foreign policy is within the sole discretion of the President. The only role of the Senate is to ratify treaties entered into by the President. Kung magpasya mo ng Pangulong bumalik sa ICC, ang tanging papel namin, i-ratify yung muling pagbalik sa ICC. Pero kaugnay ng kapangyarihan na bumalik sa ICC, gustuhin man ng ilang senador, hindi saklaw ng pwede namin gawin yan nang walang akmang aksyon mula sa Pangulo. SP, maybe your personal stand on that, yung rejoin sa Actually, hindi ko alam. Hindi ko pa tinitingnan yung bagay na yan. Particular, kung isa-cite mo rin lang yung ICC na may jurisdiction sila sa mga nangyari nung tayo miyembro pa, pues may provision din ng ICC Treaty. Papasok lamang sila kapag hindi nagpa-function ang justice system natin. Hindi ako nakahandang tanggapin yung statement of fact na yun na hindi nagpa-function ang justice system natin. Hindi ako nakahanda i-concede yun at aminin sa publiko dito man sa Pilipinas o sa labas ng bansa na hindi nagpa-function ang justice system natin. Sampal naman yata yun sa ating judikatura at husgado para sabihin ng isang halal na opisyal yun. Sir, hindi pa nga doon napapanagot hanggang sa ngayon yung involved doon sa patayo during the war on drugs na administration. Anong tanong, Sel? It means, nagpa-function ba? Dahil wala napapanagot. Well, it cuts both ways. Napalaya din si Secretary de Lima. May 20 pulis na nakakulong. May mahigit 400 pulis ayon kay Chief PNP Marbil na tinanggal sa pwesto, administratively found guilty. Nagpa-function, pero ang tanong, hindi ka ba kontento? Tingin mo ba, sobra pa? Pero ang provision ng tratado, hindi nagpa-function. Ulitin ko, handa ka bang sabihin hindi nagpa-function? Nawala ka ng matatakbuhan? Dahil sa dami na magagaling naman din ng abogado, bakit hindi nila sinasampahan ng kaso si Pangulong Duterte mismo? Ang kinasuhan nila, yung mga pulis. Siguro kung may hudyat man, yung pag-amin ni Pangulong Duterte at pagsabi niya he takes full and legal responsibility, marahil, sabi ko, di ba, unang hakbang yun para ikonsidera ng mga biktima ng pamilya na isama siya sa kaso. Pero pasya nila yun, desisyon nila yun. Sir, binabanggit ni Senator Coco, prospective yung magiging effect ng pag-rejoin natin sa ICC. Prospective, at saka maski na nga sumali tayo, ang kapangyarihan nilang manghimasok ay kapag ka hindi nagpa-function ang justice system natin. Kahit na miyembro tayo, ha? So nakahanda ka bang tanggapin yun? Ang binabanggit niya, parang insurance policy natin. Kung sakali na wala konsensya, killer, diktador yung Oo naman, totoo naman yun. Pero gaya ng sinabi ko, posible naman tayo magkaroon ng ganon. Pero kung napalitan naman siya, nagpa-function ba ang ating justice system o hindi? So wala tayong pakinabang sa ICC?
Hindi naman, kung talagang bagaya ng sinabi, wala nang tatakbuhan, wala nang hudikatura, diktado ang bawat desisyon ng hudikatura, de sige. Pero sa ngayon, hindi ako nakahandang tanggapin yun at sabihin yun at pagsigawan yun. So sir, yung sinabi kanina ni Presidente na willing siyang harapin yung ICC, nonsense kasi wala pa tayo. Hindi ko alam, kaya maganda siya yung tanongin mo kung ano ibig sabihin nun. Dahil hindi para sa akin na i-interpret yung kanyang sinabi. Sinasabi ko lang on the practical side. Bilisan na, pero siya naman yung umalis doon. Siya naman yung nagtanggal sa atin doon. Di ba? Sir, Kung talagang yun ang balak niya mulat-mula sa kanyang binitiwang salitang I take full moral and legal responsibility, hindi na tayo umalis doon. Para talagang, di ba? Umalis tayo doon dahil sa kanya. So, ang tanong, paano na natin gagawin ngayon yan? Maganda siya yung matanong. dun sa House hearing, may sinabi si former President. So, pwede na namin bilisan yung budget kasi lahat naman kayo nakikinig doon. Sa numero Yes. daw siya, I'm sorry. pinapatay daw siya ng 6 to 7 na may kinalaman sa illegal drugs. Tapos, nagdadasal pa daw siya, pag nagmumotor siya, may makita siya, parang patay niya. Anong significance ang tsaka mahahabol pa ba siya? Kung mayroon siyang prescriptive period, pwede pa ba siya pasok? Ulitin ko, kung naman ang magiging rekomendasyon ng sarili naming komite rito, ayokong pangunahan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan tulad niyan. Lalo namang hindi ko bibigyan ng ending yung hearing ng House kung ano yung magiging final na pasya nila. Tulad ng pinayo ko sa inyo nung una, mas magandang basahin niyo yung transcript ng Quadcom pagkatapos ng hearing kesa ngayon lamang dahil iba yung dating. So, mas maganda matimbang yan kung ano ibig sabihin nga ba ng mga sinabi niya habang binabasa natin imbis na habang pinapanood natin. Pero dapat ba seryosohin na ng Department of Justice yung pag-consider sa pag-file ng case? After all, they were challenged by the former president na nakasuhan nyo. Hindi ba nila siniseryoso? Parang wala naman gawa. Hindi naman din ganun kabilis yun. Hindi naman ganun kabilis yun porket sinabi ngayon bukas sasampahan na ng kaso. So, hindi naman tayo sigurado kung hindi nga ba nila siniseryoso. Sigurado ko nagmamatiyag sila, bahagi ng trabaho nila yun. Pero kung yung magiging penal na aksyon nila, ayoko din silang diktahan o pangunahan. Desisyon yan ng Department of Justice. Desisyon yan ng pamilya din ng biktima. Dahil yung may personal knowledge ng pagkakapatay dun sa kanilang mahal sa buhay o kamag-anak ay sila. Anumang reklamong kriminal nagsisimula yan kadalasan sa complaint affidavit galing sa pamilya ng biktima. Motu proprio, pwede rin gawin yan ng Department of Justice in certain crimes, except for certain crimes involving crimes against chastity usually. So, concubinage, adultery, seduction, abduction, rape, acts of lasciviousness, ito pwede lamang ito magsimula pag may complaint affidavit yung biktima. All the rest, pwedeng state na talaga mag-file, kabilang ang murder. So, bagaman pwedeng gawin ng DOJ, kailangan pa rin nila ng ebidensya mula sa biktima. Pero it's incumbent upon the DOJ to at least to monitor and... I think they are. Who is to say that they're not? Sir, last lang. Balikan Meron ba? Si Ledesma lang, sir. Kasi di ba, parang may binabanggit na yung hirit na subsidy for next year. Ano ang consensus ng mga senador after yung nangyari ka doon? Hindi pa namin napag-uusapan, pero ako mismo ang posisyon ko, kung may 500 bilyon silang sobrang pondo, ba't pa nila kailangan ng subsidy mula sa national government? Gastusin na lang yun sa ibang programa pa ng DOH. Pangkalusugan pa rin. Pero hindi sa kanila, hindi nga nila ginagamit yung pera nila eh. Ba't pa dadagdagan para palakihin pa yung pera na namang itatago rin nila sa bulsa at hindi ginagamit? Hindi yata makatarungan at judicious na paggamit ng pondo at fiscal space ng pamahalaan yan. So, hindi kayo 7. Sa ngayon, hindi. Sir, sinigawan niya? Hindi ko alam eh. Wala ako eh. Tulog ako ng maaga. Sir,